pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 7 minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ilang miyembro ng PCG dumating na sa Talisay, Batangas para simulan na ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero. Ronda Pilipinas. Panibagong dagdag singil ngayong buwan ibinabala ng Meralco. Ronda Pilipinas. Pagtutok sa iba pang high-value products maliban sa bigas, pinatututukan ng isang farmers group kay Pangulong BBM. Ronda Pilipinas. 3 katao pinaghahanap matapos ang flash flood sa New Mexico, USA. Ronda Pilipinas. Two-time Philippine Olympian EJ Obiena muling lulukso, muling tatalon sa Monaco Diamond League. Ronda Pilipinas. Mananaig ba ang haring araw lalo na't pa-weekend na naman? Alamin sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Julia Montes nagbabala sa mga babaeng aaligid-aligid kay Coco Martin. Ronda Pilipinas. Asa-asawa ka ng artista eh. Pogi eh, tapos nag-aalala ka. Nangungulit na ex-boyfriend para makipagbalikan sa'yo. Alam mo bang may parusa yan sa NBI? Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na ang mga people pleasers ay madalas produkto ng childhood emotional neglect? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. At Alex Iyala, nag-donate daw ng 3.9 million pesos sa homeless na mga senior citizens sa Quezon City. Alamin mamaya kung fact or fake. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
nagbubungkal ng mga kalye. Ayun, Hindi ko hindi ko maintindihan kung paano matutuyo 'yan. Oo. 'Di ba? Paano matutuyo 'yan? Alam nyo, sa totoo lang yung mga proyekto na 'yan, yan yung mga yung mga last minute deal ng mga mayor na umalis. Yung mga natalo, yung nawala na yung kumbaga Minana. Oo, yan. Alam nyo, istorbo na nga yung ulan. Yan. Istorbo na nga yung baha. Istorbo pa yung mga Asfalto. ginagawang kalye. Oh, mga inaaspalto. Oo, ito pa. Dadagdagan ko pa para medyo uminit ang ulo nyo. Total, Yan. malamig naman. Okay. Yung mga ginawang kalye, nilagyan ng spalto. Tama. Pagdating nung baha, inanod yung spalto. Kasi hindi Hindi naman simento yun eh. Oo. Di ba? Ngayon, yung mga lubak-lubak, ginawa nilagyan ng aspalto. Ngayon, yung pag dumadaan ka doon, para kang pumupunta ng buwan. Exactly. Di ba? Para kang nakasakay dun sa, alam mo yung sasakyan ng astronaut na tabingi ng tabingi habang umaandar. Umaga ng ganun. Diba? Oo. Kasi lubak-lubak siya eh. Oo, aspalto siya, pero lubak-lubak siya. Tapos magre-reklamo yung motorista, yung mga spring, mga suspension na sasakyan nila, warak. Oo, di ba? Bata pa ako, ganito na problema natin. Hanggang pambira naman. Ilang taon na ako? 39 na ako eh. Oo nga eh, plus. Di ba? Oo. Kumbaga dapat yung kung ang buhay natin ay nagmo-move on at nagle-level up, sana pati problema natin at solusyon nagle-level up din. At saka ngayon, ang inaantabayanan nila mga post, bukod sa class suspension, hindi na weather update eh. Flood update. Oo. Eh dati naman walang ganun na flood update kasi ma-update ka lang sa flood pag may bagyo, hindi Oo. paghabagat. Oo. Ngayon, ultimong, kahit nga localized thunderstorm, Meron may pa. flood update. Meron pa nangyayari sa kalye ngayon Pinagbabawal na yung overloading. Ay, oo. 'Di ba? Oo. Bawal na dahil Oo. natatakot na yung mga jeepney driver eh. Natatakot na yung mga jeepney driver. Eto hong mga hindi makasakay na ito. Hindi naman ninyo pinaghandaan. Eh naman. Yung mga sumasabit na ito, nag-overload na ito, nadadagdag sila doon sa mga kalye na nag-aantay ng sasakyan. Tama. Hindi nyo pinaghandaan. So, ang nangyari, dumami lang yung mga nai-stranded. Ayun. Di ba? Oo. Tingnan mo yung mga daan. Hindi naman nila bawal na yan. May pinapahulin namin kayo. Di ba ganun? Parang kakarate. Ang nangyari, dumami lang ang stranded. Tapos, pagka nagkumpulan sila dyan, kunwari may public utility vehicle na Oh. bakante, mag-u-turn yan Oh. para mag-accommodate. Oh. Traffic na naman. Di ba? Magbubulto-bulto. Tara, win tayo, tol. Bye. Ha? Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ News Nationwide. And of course, live na rin tayo sa DWIZ News FM regional stations. And of course, live na rin po tayo sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo, kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Dito muna tayo sa balitang sisid. Nasa Talisay, Batangas na ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard na sisisid sa Taal Lake upang hanapin ang mga nawawalang sabongero. Akala ko ba ang sabi ng Philippine Navy, yung munang underwater drone ang sisisid? Yun muna eh. Oo, alam ko. 'Di ba? Ang alam ko, underwater drone muna ang pupunta sa ilalim ng lake Aha. para makita yung nasa hindi tao eh. Wala yata coordination ito. Yan na. Alas 2 pa lamang kanina madaling araw nang i-deliver ang mga equipment na gagamitin sa search and retrieval operations malapit sa isang fishport na magsisilbing staging area. Kabilang sa mga inihatid na equipment ang mga diving suits and fins, oxygen tanks, cadaver bags, first aid kits, kasama dyan ang life rings, Region Hall inflatable boats at kasama ang rubber boats. Gayunpaman, nakadepende ang search operations sa sitwasyon ng panahon at alon ng tubig sa Taal Lake. Samantala, inihayag ni Philippine Navy Inspector General Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na may ilang paraan para mahanap at ma-recover ang mga target sa ilalim ng lawa at kabilang narito ang paggamit ng, underwater drone. Ronda Pilipinas. Samantala, giniit ng Department of Justice na hindi kinakailangan mahanap ang labi ng mga nawawalang sabongero upang makapagsampa ng kasong murder laban sa mga sangkot sa kanilang pagkawala. Ayon kay Justice Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano, maaaring umusad ang kaso kahit na hindi
na-recover ang mga bangkay dahil sa prinsipyo ng corpus delicti o ang hindi paghahanap ng korte sa bangkay ng isang namatay na tao. Dagdag pa ng opisyal, mabigat na ang paratang na may namatay sa mga nawawalang sabongeros kahit wala pang katawan na lumulutang. Pwede pala yun. At kung matatagpuan o matatagpuan ang katawan ng ilan sa mga nawawala, magsisilbi itong matibay na ebidensya. Samantala, sinabi ni Asek Labano na formal nang humingi ang kagawaran sa pamahalaan ng Japan upang umalalay sila o sa kanila sa planong paghahanap sa bangkay ng mga nawawalang sabongeros. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Naalala ko tuloy yung pinag-usapan natin nila Kuyang Jun Samson. Sabi ko, pag walang nakitang bangkay, paano na? Oo. Parang hihina yung yung pala ito, mukhang narinig tayo. Narinig tayo ng DOJ. At hindi kinakailangan na may matagpo ang bangkay para ituloy-tuloy yung kaso. At saka yung search and retrieval. So narinig tayo, ibig sabihin, ang sagot nila, pwede. Nakikinig pala sa atin ng Department of Justice. That's good. Secretary. Hello. Very good. Ito si Secretary, hindi suplado yan. Pag nagpapaselfie ka, papayag. Si Secretary Boying. Secretary Boying. Nagpakilala ako, ako taga Cavite rin. Uy, ikaw pala taga Cavite rin. Mabait yung mamang yan. Naman. Sige, tagabu tayo ng isang report. Halos 11,000 bilanggo nakapagtapos ng pag-aaral sa ilalim ng Marcos administration. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Gilbert, go! Ibinida ng Malacanang na nasa 10,739 na mga PDLs o persons deprived of liberty ang nakapagtapos na ng elementary at high school sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS ng Department of Education. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, binigyan din ang mga nagtapos ng karampatang time allowance para sa kanilang pagsisikap sa pag-aaral, pagtuturo at paggabay, alinsunod na rin sa batas. Kasunod na rin niya ito ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaguyod ang hustisya at kalinga. Samantala, 107 PDLs naman ang nagtapos ng kolehiyo sa ilalim ng Tertiary Education Behind Bar Programs, katuwang ang CHED o Commission on Higher Education. Habang may 720 PDLs pa ang kasalukuyang naka-enroll sa iba't ibang degree programs, sabay pagtulungan ng BJMP. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Alam ko, nagsasalita na rin ng itong abogado ni actress Gretchen Barreto. Nagsasalita na rin. Siguro sa mga araw na ito, tayo yung mga mabigyan ng pagkakataon para mabigyan ng interview. Kahit man lang sa Pasada Balita. O kaya sa Balitang Bayan. Ayan. O kaya sa Senyor. Gusto mo talagang gawin yun, ha? Alamin na natin ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Dapat ikaw, pagka nagsasabi kang baha, habos sa tuhod ni Senyor. Para alam namin. Siya din naman nagklaro nung nagprograma siya kahapon. Ano Kaya sabi? hindi daw, nung panahon daw na siya nagwe-weather report, hindi daw siya pinagre-report sa baha. Sinabi niya yung kahapon. Talaga? Oo, sabi niya. Kaya ako, sabi niya kay Gia, tawag niya ay Gia, Lady G. Sabi niya, Lady G, di ko nire-report yan. Kasi pagka ako nagsabi, hindi credible. Dahil pag sinabing tuhod sa akin, tiyan na yan. Diba? Kaya nga, medyo linawin natin kasi maliliit pa tayo. Sinasabi, hanggang tuhod-tuhod Yan. ni, no? Diba? Talampakan ni... Kapal naman ng talampakan. Ay, hindi, talampakan pa. Pwede naman yung talampakan. Oo, pati yun. O kaya yung ginagamit dati, di ba, engineer? Abot hanggang gutter. Alam namin yan. Ayun, Gutter, di ba? Alam natin, Yun lang gutter. naman yun eh. Oo. Pagkatuhod, medyo malabo. Sabi, baka na pala talampakan, no? Bago yun, Tuhod, tapos tiyanan ni Senyor. Mali. Si Gia din pala, paano pag tubig baha ang nire-report ni Gia? Ganun din. Magkasinlaki lang ba sila?
Narito na weather report. Eto na. Nako, bad news po ito. Not one, not two. 3 low pressure area ang minomonitor po ngayon ng Pag-asa. Unahin ko po muna yung dating bagyong Bising na nasa may vicinity ng China. Huli itong namataan sa layong 475 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Habang yung LPA naman, yung low pressure area number 2 nasa may northeast section ng ating bansa, 790 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Habang yung ikatlong low pressure area, gumagalaw din pala yung ine-edit ko, 2,070 kilometers east ng extreme northern Luzon. Si dating bagyong Bising, malabo na po at maaaring malusaw na to within the next 24 hours. Yung nasa may northeast section po ng Philippine Area of Responsibility, take note, nasa loob po ito ng PAR. Makaasa tayo na mababa ang tsansa na mabuo bilang isang ganap na bagyo. Pero yung nasa may east-northeast section sa labas po ng PAR, inaasahan nating katamtaman o moderate ang tsansa na ito ay mabuo bilang isang ganap na bagyo. Kaya tuloy nating babantayan ito sa mga susunod na araw at oras. Habang may thunderstorm advisory na inilabas ng Pag-asa kaninang 9:44 ng umaga. Asahan po dito sa Metro Manila, Pampanga. Wala ka ng thunderstorm. Ayaw na niya. Wala ka ng thunderstorm. Wala na. Ulitin mo. Sige, meron ulit. Thunderstorm advisory. Alam na naman. Alam mo kung bakit? Baka di mo nalagyan yan. Nako. Di mo nalagyan, patrabaho ka daw ng patrabaho. Hindi ko ba nalagyan? Di mo nalagyan. Nakailang pandesal na itong mga to sa umaga eh. Di ba, Engineer, pataas ang presyo ng langis, di ba? O, dapat pataas din ang pataas ang presyo ng... Kulog? Hindi, ng paglangis. Paglangis. Oo, sige. Manda ka mamaya. Bibigyan kita. Manda ka, bibigyan kita baby oil. Hindi baby oil bibigay ko. Bigyan kita arena, mag-bake ka. 9:44 yung thunderstorm advisory. Asahan po ang katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa susunod na 2 hanggang 3 oras sa Pampanga, Bataan, Bulacan, Quezon at Metro Manila, habang may konting mga moderate to heavy rains na inaasahan at maaaring nararanasan ngayon ng ilang bahagi ng Zambales na maaaring makaapekto sa inyo sa susunod na 2 oras. Kaya magbaon po ng inyong panangga sa ulan tulad ng payong, kapote at pwede ring sombrero kung gusto nyo magbaon. Sombrero nakaka-protect din naman yon. Pero dapat yung rainproof. Pwede naman yan. Kapote. Kapote, mas safe na yung kapote. Ayan. Ang ating namang 3-day weather outlook, punta muna tayo sa Baguio City. Kila Kuyang James ang Fruto. Parang nami-miss ko na si James. Ayun na nga eh. Hindi na masyado nag-reverse. Nami-miss ko na, paring Dennis. Hindi ko na masyado narinig si James ang Fruto. Baka mamaya marinig mo. Kasi alam mo, James, pagdating ko dyan sa Baguio, magkape tayo. Ayan, malamang. Pero gusto ko pagdating ko sa Baguio, dapat yung kape natin, Benguet Coffee. Naman. Sarap nun. Direct, alam mo, kahit walang kahit walang asukal, sarap. Oh, yes. At saka mas healthy ang Creamer. black. Oh. It's always black coffee. Diba? O yan Baguio City. Asahan ng malalakas na kulog at kidlat. Wala nga padulas, kaya wag na. Dali, fire! Ayun! Bakit parang kasan ng baril tas kulog kidlat? 17 to 24 degrees Celsius po hanggang sa araw po yan ng Sunday. Sa Legazpi City naman po sa Albay, pati sa Naga City. Asahan po sa malaking bahagi ng Bicol region ang tuloy-tuloy na pag-ulan over the next 3 days. Maglalaro sa 25 hanggang 32 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. Kaya mag-ingat po at magdala ulit ng inyong baunin ng inyong panangga sa ulan. Eto na, sunrise sunset tayo. Sumikat po ang araw. May dulas na. 5:33 na morning. Ito na. Namamaos pa rin yung panok hanggang ngayon, ha? Hanap tayo ng hindi paos. Bigyan mo ng yan. Sagot ko na yung pepakwan yan, ha? Pepakwa. Yung manok yan. Manok na yan. Sige, oo. Tapos, pagkatapos sa magpepakwa, tignan natin kung ano resulta ng tilaok na ito. Mabubuo rin yung boses niya. Sige, palubugin mo na yung araw, pare. Palubugin natin ang araw sa sunset na... Parang may piyesta bukas. Parang may piyesta bukas, pare. Ayaw neto nung padulas sa pandesal, gusto pala lechon. Okay. Piyesta bukas. Piyesta bukas. Ulitin natin ang ating sunset. Lulubog ang araw. Sa ganap na. Parang ready. 6:30 ng gabi. Puro baboy. Yan muna ang aking latest weather report. Whether you like it or not, mula po sa farm ni Wener. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report.
Ronda Pilipinas. Hoy, si Alex Iyala pala magdo-donate ng 3.9 million pesos doon sa mga homeless na senior citizen. Ang napili pala ay Quezon City. Totoo ba ito? 3.9 million? Oh, alamin natin kung fact or fake. Sa usapan sa social media ang isang post kung saan nagbigay si Filipina tennis sensation Alex Iyala ng pinansyal na tulong mula sa kanyang prize money sa isang tournament at inilaan ito para sa mga homeless o mga kababayan nating walang tirahan sa Quezon City. Totoo ba ito o peke? Sagutin natin dito sa fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ. Fact or fake? Lumabas sa Facebook page na Tennis Today ang isang post na may caption na Breaking, Filipino tennis star Alexandra Iyala donated 3.9 million pesos after winning the Eastbourne Open in a heartfelt gesture to support homeless seniors in Quezon City. Ang nasabing post ay humakot na mahigit 1,400 comments, 19,000 reactions at 657 shares. Ang mga netizens na nakabasa nito nagpahayag ng kasiyahan sa kawanggawa na ipinakita ni Iyala. Mapapansin rin sa comment section na may inilagay na link ang nasabing page para mabasa ang kabuuang detalye ng nasabing post. Ngunit nang aming suriin ang naturang post, agad naming napansin ang larawan ng mga sinasabing nabigyan ng tulong. Kapansin-pansin na hindi sila mukhang Filipino at napatunayan na ang nasabing litrato ng mga nabigyan ng tulong ay AI generated. Dagdag pa dyan, ang link na kasama sa naturang post ay nagre-redirect lamang sa isang website na tinatawag na Luxury Blogs. Wala ring binanggit na anumang credible source ang artikulo sa nasabing post. Maliban sa mga patalastas, wala itong totoong larawan o video ng mga homeless sa Quezon City. Wala ring dokumentong magpapatunay na nagbigay ng ganitong halaga si Iyala. Kaya't ang post ukol sa pagbibigay ni Alex Iyala ng tulong sa mga homeless sa Quezon City ay fake. Para sa Fact or Fake, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko. Huwag magpapagancho. Huwag magpapaskam. Bawal. Bawal ang peke. DWIZ. Fact or fake? Ronda Pilipinas. Reminder, isang reminder lang po ito sa ating mga kababayan. Huwag matakot magpakonsulta sa tuwing makakaramdam po kayo ng sakit. Dahil sa PhilHealth na siguradong aalagaan ang kalusugan mo, kalusugan ko. Lahat tayo miyembro, sigurado sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng consulta package na sinasabi ko. At para sa karagdagang impormasyon ay bumisita lamang sa kanilang website na, eto na, www.philhealth.gov.ph at pindutin nyo lang po yung click to call na icon. Huwag nyo kalilimutan yan. At dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. PCSO, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawanggawa. Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawanggawa at pagtulong ha, tatandaan nyo, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawanggawa. Ronda Pilipinas. Meron po tayo makakausap dito po sa nasa loob mismo ng ating studios, dito po sa DWIZ. Pumunta po sila dito sa ating studio sa Pasig. Galing sila sa QC. At ang magiging kasama po natin ang head ng corporate communications ng Manila Water. Pag-uusapan natin ang Manila Water. At syempre, ang makakasama po natin pagka pinag-usapan ho yung mga, kunyari, mga DJ, mga announcer, talaga namang isa ito sa mga may recall na. Si Miss Diti. Si Miss Diti Galang. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Magandang umaga, Dennis, at magandang araw din po sa lahat ng tagatangkilik ng inyong programa. From Quezon City to Pasig, ha? Yes po. Oh. Ating sinuong Oo nga. ang mga kalsada. Oh, ng kasi Kamaynilaan nagkikita para lang tayo, makarating dito. nagkakarinigan na lang sa telepono, Opo, Miss Diti. madalas. Kasi nga po ay medyo malayo-layo rin ang Quezon City mula dito. Pero masaya naman kami na nakarating kami ngayong araw na to. Ayan.
Pwede ba Thank you for natin- having us. Yeah. The pleasure is all ours, Miss Diti. Okay. Pag-usapan po natin since bumabaha-baha, umuulan-ulan, ano ba ang epekto ng mga pagbaha-baha na ito at sa kapag-ulan-ulan dito ho sa Manila Water? Sorry. Okay lang po. Actually, yung pag-ulan per se, wala namang epekto yon dun sa aming serbisyo. Ating ina-assure din yung ating mga Safe, customers safe. na patuloy pa rin yung serbisyo namin sa kanila sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan or minsan may pagbaha pang kasama. No? Yes. Dahil sinisiguro natin na safe pa rin naman po yung tubig na nakakarating sa kanila despite the rains. Although meron lang pong incidences na tinatawag na nagkakaroon po ng turbid water o nagkakaroon ng medyo malabo or madumi yung tubig na nakukuha namin from source. Yan na lang palagi pinag-uusapan natin. Turbidity. Ayun. Kasi nga po, lalo na ngayon, nung nagsimula na yung tag-ulan, galing tayo sa mainit na panahon, walang pag-ulan, medyo bumaba yung level ng ating mga water sources. So nung umulan na, parang nabulabog. Yung kaya meron tayong mga ilang incidences kunwari na nagkakaroon ng paglabo ng tubig na nanggagaling sa source. Pero ito naman po yung ating napapaghandaan din. Kaya sinisiguro natin na kahit merong ganong mga incidents sa mga water sources natin, paglabas naman po ng water treatment plant ng ating tubig, ay siguradong safe naman na ito na i-distribute sa ating mga customers. Iyon. Pagka sinabi ho natin na gano'n, so ibig sabihin, pag lumabas ang mga gripo natin na galing sa Manila Water, siguradong safe na ito. Kumbaga, dumaan na ito sa proseso, Miss Diti. Tama po yan. And kami naman po ay laging sinusuri ng DOH through the Philippine National Standards for Drinking Water kung pumapasa po yung ating mga tubig na nanggagaling sa ating planta. Ano At ho ito ulit ay yung ahensya? Philippine? yung Philippine National Standards for Drinking Water. Ito po Philippine ay National Standards for Drinking. Meron pa lang meron ganun? pong ganun. Na regularly po ay nagkukuha ng samples from our distribution system, okay. even from our treatment plants, para po i-test Okay. versus these standards. Ang nagsasagawa po nito ay DOH. Kaya parati naman po tayong nakakapasa. Dahil kung hindi, ay ipa-flag po tayo. Magkakaroon tayo ng adjustment sa ating mga operations. Pero consistent naman pong pumapasa. So, ibig sabihin, yung tubig po na nanggagaling sa ating mga planta, pagdating po dun hanggang metro ng mga customers, ay siguradong safe inumin. Yun lamang po, dapat siguraduhin din ng mga customers na yung kanilang plumbing system, yung linya nila from the water meter papunta nung sa kanilang mga bahay ay safe din. Walang tagas, walang butas at well-maintained para sigurado na pagbukas nila ng gripo, pwede nang inumin agad yung tubig. Alam nyo, kayo ko lang naraman yun. Philippine National Standard for Drinking Water. PNSD. Tingnan nyo nga yan. Meron pa palang ahensya na nag-check din ng quality ng water. Hindi lang kayo, kasi kayo pinagmumulan ng tubig sa Manila Water. Siyempre, concerned kayo na maging malinis at saka maayos yung serbisyo at malinis yung tubig. Yung pala meron ding ahensya, gobyerno po yan, ano? Opo, sa DOH po, under DOH. Under DOH. Sila rin ay nag-check ng kung malinis din yung water na pinuproduce po ninyo. Tama po yan. Tingnan nyo, tatandaan ko. Philippine National Standards for Drinking Water. Opo. Ulitin ko lang yung sinabi mo, Ms. Diti. Pagka lumabas po sa gripo at nanggaling ng Manila Water, ito po'y pwedeng inumin. Opo. Basta sigurado kayo na malinis yung inyong plumbing system. Dahil ito, mahalaga din po ito dahil meron tayong ilang mga kabahayan, lalo na yung medyo maluma na, na minsan GI pa yung kanilang mga tubo, yung medyo may kalawang, ganyan. So, ina-advise po natin yung ating mga customers na tignan din yung plumbing system nila kung malinis pa ba, kung updated pa ba, wala pa bang tagas, walang kalawang, para po yun. Sigurado na pag binuksan nila yung gripo nila, pwede na silang uminom. Sino mag-check ng ganun, Miss Diti? Yung customers na po. Kailangan silang total, bahay mo naman yun, no? Bahay mo naman yun. Tapos, niya na yun. makikita mo naman kung may mga leak-leak doon. Tama po. Kung may leak-leak doon at pinagawa mo at maganda na, pwede na. Pwede na po. Oo. Pwede na po. Kasi pamilya mo naman yun nandun ang iinom, di ba? Okay, so ibig sabihin, pwedeng inumin kapag sigurado kayo at kapag ikaw naman
Ano ba, sino ba bang mga eksperto? No? Hindi, ikaw lang, pwede na eh. Di ba? Pwede na yun, Mas DT. Dapat mag-hire po sila mga professional na mga plumbers, ganyan. Mga plumbers. Opo, para ma-check po yung kanilang reticulation sa kanilang Kasi mga kabahayan. tubig ang pinag-uusapan dito, talagang iniinom, di ba? Napaka-importante. Essential ng po ito tubig. sa ating buhay. Oo. Kaya, importanteng masiguro na safe po ito na para sa ating pamilya, para hindi rin naman tayo malagay sa alanganin. Alam nyo, feeling ko ngayon Miss DT, dun sa mga nakikinig sa atin, tayo naman yung napapakinggan sa buong Pilipinas, ay ayan, may nalaman kayo na bago. Kung malinis talaga at na-sure natin lahat ng linya, abay makakatipid tayo sa mineral, Miss DT, di ba? Tama po yan, Sa totoo tama lang, po yan. ang laki kaya ng gastos dyan. Opo. Pagka sigurado ka, di hindi ka nabibili ng mineral. Opo. Tingnan mo nga yun, galing, ang dami natin nalalaman. At, Miss DT, since na typhoon season ngayon, may mga banta na mga power outages at baha. Kapag ba may baha, ulitin lang natin, idiin natin, hindi talaga maaapektuhan yung supply ng tubig. As much as possible, kung Sana. tuloy po yung operasyon ng ating mga planta, Oo. dire-diretso naman po ang supply. Meron tayong mga ilang mga planta, yung mga ating mga pump stations, na merong mga areas na binabaha. Oo. Pero meron man po tayong mga contingencies dito. Kunwari, kahit nawalan ng kuryente, lalo na madalas pag may bagyo, di ba? May mga power outages din. Meron na tayong mga na in place na mga generators para Okay. siguradong dire-diretso yung Yung tubig. operation ng ating mga planta. Oo. And dire-diretso pa rin yung pagtitreat ng tubig para meron tayong ma-distribute sa ating mga customers kahit na mawala ng kuryente or kahit na baha doon sa area. Pag malawakan at hindi na, kasi ito yung, naalala ko na, yung pinag-usapan natin, Miss DT, kung naalala mo, yung tungkol doon sa distribution ng water, pagka wala talaga, problemado yung buong area, malaki-laki yung area, at hindi kinakaya ng generator. Meron ho kayong services na gano'n, di ba? Yung pwedeng mag-request yung mga subdivision, yung pinag-usapan natin dati. Opo. Actually, kunwari, in times of mga emergency, Yes. kunwari, let's say may malawakang pagbaha. Nangyari ito kunwari nung Ulysses. Oo. 'Di ba? May malawakang pagbaha, tapos nung humupa yung baha ay sabay-sabay na naglilinis yung ating mga customers. There's a chance na medyo hihina nga ang pressure dun sa bawat Tama. bahay. Tama. And pwede naman tayo mag-augment dito dahil hindi naman natin, kumbaga kung todo na yung pressure na nanggagaling doon sa planta, pwede rin naman po tayo magpadala ng mga water tankers doon sa mga, lalo doon sa mga communities na kung sabay-sabay nga naglilinis, ay medyo humina na yung pressure. And at the same time, meron din po tayong assistance na pwedeng ibigay na maglinis ng mga kalsada na nagpapadala rin po tayo nung normally ito yung nakukuha na rin natin sa mga sewage treatment plants namin na Class C water. Pwede na po itong pambuga doon sa mga kalsada para matanggal yung putik pagkatapos ng baha para hindi na rin po tayo gagamit nung clean water or yung potable water para lang ipanlinis doon sa mga kalsada. Oo, ano pa naman yan, nakakapagod yung maglinis ng ganyan. Opo. Ako galing ako sa probinsya. Hindi ko na sabihin kung ano yung talagang isa sa pinakamahirap pagka binaha ka. Hindi yung inabot yung mga upuan mo at matutuyo yun eh. Yung putik na nando sa loob ng bahay, Opo. yan ang napakahirap linisin at ang sakit kaya sa balakang yan, Miss Diti. Tama po yan, tama Diba? po yan. Maski may edad ka o wala kang, hindi ka o bata ka pa, masakit sa bewang yan. Mahirap talaga maglimas ng tubig, ng baha, or yun nga, maglinis ng putik. Taga Marikina po ako, so alam ko yan. Maswerte ka pag walang amoy yung tubig. Ayun. Malas mo. Malas mo pag may amoy, no? Miss Diti, no? Okay, meron akong gustong, may tanong kasi dito na talagang na-capture yung aking pasintabi po sa lahat ng mga nagme-merienda ngayon, mga nagme-merienda, kumakain, mga nagko-coffee, pasintabi, ano? Okay, pero kailangan nyo pong malaman na rin. Meron ho kayong serbisyo na yung dislodging na tinatawag. Okay. Pagsisip-sip ng Poso Negro. O Sabihin sa na po Poso natin. Negro. Gaano po ito kahalaga
At sa katuwing kailan nyo po ginagawa itong serbisyo na to? Extra service na ito para sa mga kababayan natin? Actually, hindi naman po siya matatawag na extra service. Talagang kailangan po natin itong gawin doon sa mga customers natin na hindi pa konektado sa sewer line. Okay. Dahil bahagi po ito ng serbisyo ng Manila Water na bukod doon sa pagsusupply ng tubig, kailangan po natin silang bigyan ng sanitation services or sewer services. Okay. So, nakacycle po ito yung mga barangay na every 5 to 7 years ay iikutan po natin para masipsipan ng Poso Negro ng mga residente doon nang walang karagdagang bayad. Dahil po, meron na po silang, yung mga customers po natin ay meron ng binabayarang environmental charge doon sa kanilang bill. And part of nung coverage ng environmental charge is yung dislodging services, yung pagpapasipsip ng Poso Kung Negro. commitment nyo na ito sa mga kababayan natin. Kung baga part na ng trabaho. Bahagi na po yun ng trabaho namin. Bahagi po ito nung sinusukat din sa amin ng ating regulators kung anong accomplishment namin in this regard. Oh, okay. Ngayong July, saan ho ang schedule ninyo? Ngayon, wala po akong listahan. Talagang mga areas na pero in place naman siya. Pero yes, for July, tignan lang po yung Facebook page namin or yung website para malaman po yung mga barangays na iniikutan namin. Actually, bago po tayo magsipsip sa mga Poso Negro ng mga barangay, before po natin sila schedule, pinupuntahan po natin sila para po i-inform na nagko-conduct po tayo ng parang meeting sa barangay, tinatawag nating IEC, Information, Education and Communication Campaigns, para alam din po ng mga residente kung ano yung aasahan nila pag pinuntahan po sila nung dislodging trucks namin at sisipsipan na sila ng Poso Negro nila. And importante po nun, kailangan may consent po yung ating mga customers, no? So papasensus po tayo, nagtatanong, meron tayong questionnaires na binibigay sa kanila kung willing ba silang magpasipsip, papayag po ba silang magpasipsip ng Poso Negro, at meron pa rin doon mga reminders kung ano yung kailangan nilang ihanda pag nandun na yung schedule nila. So, in essence, kumbaga, bago pa namin sila ikutan, ay alam na nung barangay na nakaschedule sila for that month. Parang nakakaramdam ako na may tatawag sa inyo ng mga homeowners association, just to request lang, di ba? Oo. Pagka mga ganun, gustong mag-request, diretso na po sa Manila Water? Pwede naman po. Tatawag lang po sa aming hotline, 1627, or pwedeng mag-message sa Facebook. Makakarating naman po ito doon sa ating mga kinauukulan na mag-address ng kanilang concerns. Kung yun lamang po, pag nag-request po ng pagpapasipsip ng Poso Negro, nang hindi po nakaschedule, may bayad na po ito. Kasi nga out of Opo. Lalo na pagka gusto na sila mismo yung may gusto. Opo, sila po yung at hindi umaabot pa doon sa 5 to 7 years. Opo, kaya po, actually yung 5 to 7 years, na po yun sigurado na pong hindi aapaw yung Poso Negro nila pag ginawa nila, pag inavail po nila yon every 5 years. Magkakaroon lang naman po ng chance na umapaw yung kanilang Poso Negro pag hindi po nila inavail yung scheduled dislodging. Okay. Bago ko kayo hingan ng paalala para sa mga kababayan natin sa tubig at kalinisan ngayong tag-ulan, pwede nyo ba akong regaluhan ng isang question lang? Isang maintrigang question lang. Close po naman tayo. Sige po, Sir Dennis. Ano po yun? Regarding kasi dito sa total Manila, di ba? Siguro nabalitaan ninyo, isa sa mga nananawagan ngayon, ito si Yorme. Opo. Dahil ang laki daw ng utang ng Manila City Hall sa water services. At isa sa mga kumpanya na binanggit niya doon ay nakikiusap siya sa Manila Water. Kumusta na itong pakiusap ni Yorme? Nakipag-usap naman po yung ating kinatawan ng Manila Water na may hawak doon sa areas na nasasakupan namin sa Manila. Meron naman po tayong pwedeng gawing paraan dyan. And actually, ang pinakiusap lang naman po ni Yorme ay yung mga public offices, yung mga public hospitals and public schools. Yes, kasama yung hospital. And importante naman din po ito. And makikinig naman po din kami at makikipagtulungan sa office ni Yorme para po masolusyonan yung kanilang challenge sa ngayon. So patuloy naman po yung dialogue. Yung coordination. Kung pwedeng magtulungan, dapat magtulungan. Dahil mga kababayan din naman natin yung maapektuhan. Miss DT, ang bait naman ng Manila Water. Okay.
Sa mga kababayan po natin na nakikinig, nanonood at naka-follow sa social media ng DWIZ, ano po ang paalala natin ngayong tag-ulan, lalong-lalo na sa pag-aalaga ng kanilang tubig sa kanilang bahay? Go ahead, Miss Titi. Ayun po kasi minsan pag tag-ulan, pag tag-init talagang nararamdaman natin naku, baka kumulang ang tubig dahil nagbabalita rin po na bumababa yung level sa mga dam. Pero ngayong tag-ulan, kahit puno po yung ating mga dams, yung ating mga water sources ay maganda ang level, hindi po dapat tayo magpakakampante na aaksaya lang ng paggamit ng tubig. Kaya patuloy din po yung ating panawagan sa ating mga customers, no, lalo na dito sa East Zone ng Metro Manila, mga customers ng Manila Water, na patuloy pong maging responsable sa paggamit ng kanilang tubig sa kanilang mga kabahayan or kahit sa mga offices nila, kahit saan man po sila magpunta, kahit sa mall na hindi naman sila yung nagbabayad ng tubig doon, hindi pa rin po yun parang excuse para tuloy-tuloy lang na daluyin yung tubig. Dahil sa totoo po, pag kunwari dumating na naman yung tag-init, ito na naman, makukulangan na naman tayo ng supply. So yung ating pong ambag na masisave dun sa pagiging responsable po na paggamit natin ng tubig, malayo po ang mararating nito para po ma-preserve yung ating mga limited na water sources. So, yun po ang ating panawagan sa ating mga customers, lalo na, no, na maging aware sila kung paano nila ginagamit yung tubig sa kanilang mga kabahayan. Huwag hayaan na mayroong mga tumutulo dyan ng mga gripo. Palitan nyo na po agad yung mga gripong tumutulo. Or yung flush ninyo, tignan ninyo. Dahil minsan, pag nag-flush tayo, dire-diretso pala yung daloy ng tubig doon. No? Sayang may sira po yung pala. tubig na yun, may sira. So, tignan po natin ito para hindi naman po tayo mag-aksaya ng tubig. And yung mga maliliit na bagay na sa mga ginang ng tahanan dyan, pag magluluto tayo, minsan diretso galing sa freezer. And magluluto na tayo, kailangan mag-thaw na yung meat, ibababad natin sa tubig. So, parang sayang yung tubig noon. Kumbaga, planuhin nyo ahead of time, the day before, alam nyo na kung ano yung lulutuin ninyo. Kung yung isda, ibaba nyo na from the freezer, ilagay nyo na sa baba, para pag oras maaga. Pag magluluto na, hindi nyo na kailangang ibabad sa malinis na tubig. Kasi sayang naman yon. Or kung kunwari, ginawa nyo yon, i-reuse po ninyo yung pinagbabara ninyo. Either ipambuhos nyo ng kubeta, ipandilig nyo ng halaman. Umuulan naman nga, hindi natin kailangan magdilig ng halaman. O ipanlinis sa sahig, ganyan. Maging conscious po tayo kung paano natin Miss gamitin. Diti, nanay na nanay, no? Pag nagbibili, nanay na nanay. Yan po si Miss... teka nga pala, hindi na uso yata yung mga hotline. Kayo ba may sumasagot sa social media? Opo, meron po. Pero buhay pa rin naman po yung ating hotline. Meron tayong 1627 doon sa may mga landline pa. Pero yun po, pwede naman po sila mag-message sa Facebook or sa Twitter. At pwede rin po silang mag-email. X na ngayon, Miss tama. Diti. Or pwede po sila mag-email din sa Manila Water. And makikita naman po yung mga contact information natin doon sa website kung paano sila makaka-reach out sa Manila Water for any concerns, questions that you may have for Manila Water. All right, Head Corporate Communications in the flesh. Manila Water, si Miss DT Galang. Maraming salamat. Dulas-dulasan nyo naman yung pagbiyahe ninyo. Sana pag hindi po masyadong traffic. Diba, ako yung magpapahanda ng mga banana Q at saka turon. Salamat po for having us here today. Thank you very much, Miss Mabuhay DT. kayo at Maraming salamat. Manila Waters. Two-time Philippine Olympian EJ Obiena muling na lulukso sa Monaco Diamond League. Sports News mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Luluksong muli ang two-time Philippine Olympian na si Ernest John E.J. Obiena sa darating na weekend sa Diamond League Tournament sa Monaco. Makakasama niya sa men's pole vault sina Emmanuel Caralis ng Greece, Sam Kendricks ng USA at ang reigning champion na si Armand Duplantis ng Sweden. Noong Pebrero pinatunayan niya ang kanyang galing sa Orlen's Copernicus Cup sa Poland at nagtala ng kanyang season's best na 5.80 meter. Kasunod ang Asian Athletics Championships sa Gumi, South Korea nitong Mayo na may 5.77 meter. Matapos ito muling nakamit ni Obiena ang kanyang season's best sa isang pole vault challenge sa Imus, Cavite. Nagtapos siya sa 5th place sa FBK Games sa Netherlands, nag-no mark sa Bislett Games sa Norway, at nagtapos siya sa 7th place sa Stockholm na may 5.70 meter. Bukod dyan,
patuloy siyang nananatili sa ika-4 na pwesto sa world rankings ng pole vault ng World Athletics. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Download Arena Plus app now on App Store or visit arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, Bagong-bago. Fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Julia Montes nagbabala sa mga babaeng aaligid-aligid. Kaya Coco Martin, gusto ka ng pogi. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, binalaan ni Julia Montes ang mga babaeng may balak umaligid sa kanyang karelasyon ni si Coco Martin. Sa interview kay Julia ni Yulin Castro at Kevin Montellamo para sa vlog ng mga ito, sinagot ng aktres ang tanong kung ano ang feeling na si Coco ang kanyang karelasyon. Bagamat na caught off guard ang aktres, pero sinagot nito ang tanong sabay bigay ng babala sa mga babae. Ayon kay Julia, nasubukan na niyang gumanap na Clara sa ini-revive na teleseryeng Mara Clara na pinasikat noon ni Judy Ann Santos at Gladys Reyes. Gumanap na rin daw siyang Mara at marami pa siyang ginampanang kontrabida at lahat umano ng iyon ay pwedeng maging siya in one day. Lahat daw ng inaaral niya sa buhay ay na-apply niya sa kanyang sarili, sabay sabi nito nang subukan niyo pong magkamali. Sa tanong naman kung palagay ba niya ay siya na ang forever ni Coco, ay sinabi nito na, I think he has no choice. Kung matatandaan, 2023 nang tuluyan ng inamin ni Julia at Coco ang kanilang relasyon na matagal nilang itinago. At iyan aking balitang showbiz para sa may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ronda Pilipinas. At yan ang balik. Bago muna tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Nakalimutan ko to. May magandang mangyayari. Maniwala ka lang. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan ang po susunod na programang Yes! Yes, Yo!